Okay lang na normalize yung pagmumura ng mga tao. Kasi okay lang kasi presidente nagmumura. So, then second, hindi naman tayo umasenso. No, hindi naman umasenso ang Pilipinas. Kung titingnan natin, no, ang tawag dito, ang ano natin, basta natin, ekonomiya natin, baksak nung panahon ni Duterte, no. So maraming factor bakit natin masasabing demonic tong si Duterte. Kasi marami siyang ginawa na talagang hindi pasok sa batas natin. Sabi natin, no one's above the law. Pero siya, binabaliwala niya ang batas. So ibig sabihin, batas ng tao, binabaliwala niya. Batas ng Diyos, minumura ang Diyos. Muntakin mo yun. Di ba? Doon pala sa mga yun, kitang-kita mo na hindi tao tong si Duterte. Talagang demonic to. Then tignan natin. Hanggang ngayon, tingnan mo, inaamin naman niya, tamo sa mga Senate hearing, Congress hearing, di ba? So, inamin naman niya na okay lang pumatay. Sabi nga niya, okay lang okay lang lumaban tong mga adik na to para tapos shoot to kill, sabi niya. Shoot to kill daw. Muntakin mo yun, presidente nagsasabi na shoot to kill. Di ba? Hindi po isang leader yung ganun. Hindi po nadadaan sa kamay na bakal ang lahat ng bagay. Kasi ibig sabihin doon, kuya, as a leader, kailangan, yung death kasi guys, remember, yung death, it will affect, no, doon sa pagiging leader mo sa bansa. Kung positive ba or negative yung bansa natin. Pagka maraming death, ibig sabihin, failure ang gobyerno. Failure. Ang daming namatay. So, ibig sabihin, failure yan sa panahon ni Duterte. Sasabihin na naman ng iba, bakit naman ang panahon ni Pinoy maraming SAP? Ang SAP, remember, nag-oath sila na willing silang mamatay para sa bansa. Pero itong mga addict na to, nag-addict to kasi hindi natin alam yung reason. Malay natin, nag-addict sila dahil problemato sa buhay. No? Nag-addict sila dahil mahirap ang buhay. So ngayon, hindi sila binigyan or pinubadayan ng alternative way para at least maalis sila dun sa kamunduhan ng addiction. Pero hindi yun yung ginawa ng gobyerno. But ginawa nila, ipinapatay nila lahat. O karamihan no, ng mga nag-a-addict. Marami pang nadami ng mga bata. No? Sino mag-accountable doon? Malamang yung presidente, siya ang leader, siya ang writer, siya ang signatory ng war on drugs. So siya talaga sisisiin sa lahat dito. Then then yung last natin, no, para ano natin, tumaas po yung utang ng Pilipinas. No? So tumaas na ngayon, agree tayo, mataas ngayon yung utang ng Pilipinas, but tumaas sa kanya po from dun sa 4 billion na utang na 7 billion. 4 billion, pumunta tayo, tama ba? 4 billion, 7 billion na trillion na utang natin. 4 trillion na utang natin. Umangat po tayo to 17 trillion na utang ang Pilipinas. Ang panahon ni Duterte, sasabihin nila, dahil pandemic, kailangan ng tao. Tanong po, sino po bang nag-alaw papasukin, no? Pandemic, guys. Siya ang hindi niya sinabihan, no? Ang DOH na patigilan ng mga airlines. Pinatuloy nila ang mga dahil nga may negosyo sila with China. Baka nga itong si Duterte nakasabwatan pa to sa pagpapalaganap ng COVID So, 'di ba? Kitang-kita natin na talagang demonyo tong taong ito. Walang magandang dulot sa Pilipinas kundi kaguluhan, maraming mga alapores. So, yun po. Ayun. Ah, alam naman natin sa Biblia, biblically speaking, na pasakop kayo sa bawat namiminuno sa inyo. Ang dahilan lang naman nito ni Will, kaya ayaw niya kay Duterte, napakababaw. Unang-una, minura daw ni Duterte ang Diyos. Pangalawa, pinagpapapatay daw yung mga adik. Napakababaw ng dahilan ni Will para kasuklaman si Duterte Tapos sabi niya, masyado daw diehard si Duterte sa China. Nasa Biblia rin yan Ibigin ng kapitbahay. Kapitbahay kasi natin ng China. Wala namang mali kung makipag-transaction tayo sa mga China. Basta walang ginagawang masama. Ngayon, yung ginawa ba ni Duterte na nung nag-pandemic ng 2 years, umutang sa World Bank para ibigay sa mga naghihirap, masama ba yun? Nagbigay siya ng ayuda sa mga mahihirap dahil nga naka-freeze lahat tayo Hindi gumagana yung ekonomiya natin dahil bumabagsak na. Ang ginawa ni Duterte, umutang sa World Bank para ibigay sa mga mahihirap na walang trabaho dahil hindi ka nga pwede makapagtrabaho
Eh paano kakikita naka-freeze lahat, nakasarado lahat ng ano dahil sa pandemya. O sinong pangulo mag-iisip ng ganyan? Iisipin mo yung mga walang makain para bigyan mo ng sarili mong idol. Masama ba 'yon? Hindi naman makasarili yun eh. Ngayon, yung sinasabi niyang sa demonyo, ano, wala akong nakikita eh. Siguro yung mali, yung ginagawa lang ni Duterte na wala sa due process, maaring nandun. Pero yung ginagawa ng mga sa panahon natin ngayon sa gobyerno, sinusunod ba nila yung batas? Ah, mismong may batas na nga, hindi nila sinusunod eh. May sarili-sarili silang batas eh. Mas okay pa ako sa ginagawa ni Duterte kahit wala sa due process, nasa tamang paraan. Ayaw lang ng mga tao dahil naapektuhan sila. Yung mga galit kay Duterte, naapektuhan yan sa pamumuno niya. Katulad ng iba, dahil sila yung mga adik, yung mga anak nila. No? Kaya ayaw nila napatay. Hindi dahil sa gusto ni Duterte. May proseso naman eh. Kapag nagbago ka, hindi ka mamamatay eh. O ngayon, yung ginawa ba ni Duterte, siya ba ang gumawa nun? Katulad na lang na kay Kian Lloyd. Hindi niya naman inutos yun eh. Ang inutos ni Duterte na kapag magbago ka, may kalalagyan ka. O hindi ka basta magbago ka, aalisin mo lang yung bisyo mo na hindi kinakaganda sa tao. Tsaka bawal din sa Biblia yun eh. Yung magdodroga ka eh. Ngayon, yung sinasabi mo na minura naman ni Duterte ang Diyos, tandaan po natin mga kapatid, may iba't ibang Diyos tayong pinaniniwalaan. Kung sa tingin mo minura ni Duterte yung Diyos mo, hindi niya Diyos yon. Dahil yung Diyos ni Duterte, isa. Hindi nga naniniwala na Diyos si Kristo nun eh. O kung minura ni Duterte yung Diyos mo, hindi niya Diyos yon. Kung sa tingin mong ganon, napakababaw mo naman para ganyanin mo si Duterte, ano, parang kasuklam-suklam, sasabihin mo na sa demonyo. Dapat magpasakop kayo. Ngayon, yung ginagawa naman sa bagay kay Duterte tayo, no? Wala namang mali. Kasi maraming nagawa si Duterte na talagang tumatak sa tao. Kasi hindi naman mamahalin niya ng taong bayan, ano? Kung walang naiwan na hindi maganda yan. Kasi ikaw ba naman, mag-birthday ka, halos lahat nagse-celebrate. Siya nga lang nakita kong pangulong ganun eh. Siya lang yung kapag nag-birthday siya, yung mga Pilipinong nagmamahal sa kanya, nagse-celebrate na hindi mo alam kung anong dahilan. Malamang may malaking impact na ginawa si Duterte sa mga yun. Ang mga galit lang naman kay Duterte, siguro, hindi ko sa nilalahat, karamihan adik. Kasi hindi nila maiwan-iwan yung vision nila eh. Kung may bisyo sila, ang namumuna ayos sa bisyo nila, syempre pandidirian nila yon o ayaw nila sa ganong pamumuno. Mas mananatili sila sa ginagawa nilang mali kaysa naman magbago sila dahil mahirap nga naman iwan ng bisyo, no? Mahirap iwan ng bisyo eh. Ayun. Ayan, no? Sa ilan bang nakikinig dito? Ayan. Sa 16 million viewers. Kung sa akin, talagang masarap talaga ang mamuhay o maglakad dati kahit gabi pa sa panahon ni Duterte, ni former President Duterte, no? Maganda talaga yung pamamaraan niya dati. Ang nangyayari lang kasi na itong pumalit na presidente natin, isa na rin ako sa nabudol. Akala ko ipagpatuloy niya yung kanyang nasimulan ng kanyang ama dati na nagtayo o nagpaano ng martial law. Hindi pala siya nagtayo ng martial law o nagdeclare. Kumbaga, talagang totoo talagang sinasabi ni former President Duterte dati na itong leader pala na ito ay weak leader, no? At wala kaming pakialam sa inyo mga mga BBM supporter kayo
na na kayo ang maghahari-hari dito. May hangganan din 'yan. Tignan na lang natin sa 2028 kung sino ang tatakbo ng presidente, no? Doon na lang tayo magkakaalaman, mga supporter. Ako, hindi ako totally DDS na supporter, pero kung ako ang tatanungin, talagang mas maganda ang pamamaraan ni Duterte dati nung mga panahon na yon. Biruin mo, noong panahon niya yon, minsan nung dumadalo pa ako sa MCGI dati, no? Kasi naanib ako 2017 naanib ako sa MCGI. Ako lang mag-isa naglalakad sa dilim walang gumagalaw sa akin walang masamang tao na lumalapit sa akin kasi bakit? Talagang natatakot pa dati yung mga kriminal, no? Talagang natatakot pa dati sila na pumatay ng pumatay. O halimbawa, pagtripan ka ng nako, isang kindat lang o isang sabi lang ng presidente, tudas talaga. Ayan. Ngayon, sa panahon ni Bongbong Marcos ngayon, talagang nakakatakot na maglakad, lalo na paggabi, no? Oh. Kaya kayong mga BBM supporter kayo, wala namang problema yan no? Kung sinasamba ninyo yung inyong amo na nang ngiwi, parang ewan mo kung bakit, wala talaga. Yun lang masasabi ko. Ngayon, may iaalay tayong kanta, no? Sana, saglit lang ito, mga 20 seconds. Pakikinggan natin ito. Itong kantang ito, iaalay natin sa mga BBM supporter. Ito. Pakinggan natin po, ha? Wait lang. Ito, para sa inyo ito, mga BBM supporter. Yari, meron pang meron pang skip ads. Ito para sa inyo. Ayan. Ayan. Mga loyalistang bangag, may sarili mundo kasama mga bilang presidente. Ayan. Ano daw sabi ng kanta? Mga loyalistang bangag, ayun. Napakaklaro naman Ayan, no? Talaga kaya itong mga supporter ni BBM na ito na langya, ngiwi na ngiwi itong mga to kasama yung presidente nila Ayun. Ayaw ko lang itutuloy yung kanta na yun, baka masasaktan pa lalo yung mga BBM supporter dito No? At muli sana, ang panalangin ko nga sana meron pang isa pang Duterte, no, na tatakbo ng pagkapangulo at itutuloy yung ginagawa ni Duterte ng mga drag on war. Kasi mas gusto ko yung ganun Sa totoo lang, hindi naman pinapatay ni Duterte yung mga yung mga mabubuting tao. Ang pinapatay niya lang yung mga drug addict na sumisira ng kinakabukasan ng mga kabataan. Tapos sasabihin nyo ngayon, pinagtatanggol nyo, marami siyang pinatay Ang pinapatay niya lamang yung mga masasamang tao. Ang bihira naman kayo. Yun lang siguro. Maraming salamat. Thank you. Yung iba naman. Okay, magandang hapon. Lahat mga yan, lahat sila animal. Okay. Wala kang itulak kabigin. Magkakasabot lahat yan. Okay. Look up Agenda 21, Event 201. Hanapin nyo yan. No? Kakasabot lahat yan. Ngayon, kung meron mang totoong may pakialam sa tao, patay na. Okay, pinapatay nila. Pinatay nila si Saddam Hussein, pinatay nila si Gaddafi, okay? Inassassinate nila yung Prime Minister ng Japan, pinatay nila yung presidente ng Tanzania, pinatay nila yung presidente ng Lithuania. Yun yung mga totoong may pakialam, kaya yung tinutumba. Ngayon, yung mga kung namimili pa kayo, no? Kaya buhay yan, kasi mga puppet lang lahat yan, okay?
Sumusunod lang yan sa mga inuutos sa kanila. Pag pumupunta sila ng Davos, pag pumupunta sila ng World Economic Forum, planado nila lahat yan, magkakasabwat silang lahat. Okay? Nung pandemic lockdown, okay, kalokohan yun. Okay, ang totoong plano nila, i-push tayong lahat sa digital ID. Mas controlled tayo, mas monitored nila tayo, tinatrack nila tayo. Okay. Kung di kayo aware, nung nag-pandemic, ang daming tao nagwa-warning. Kalokohan yan. Ang babagsakan natin yan, digital ID. Okay, nung 2019-2020, yan yung mga balitang hindi nyo nalalaman. Ngayon, ini-implement na ngayon yan. At ano sinasabi ng Vice President? Mag-ready kayo sa digital ID. Ibig sabihin, magkakasabot lahat yan. Naglalaro lang sila. At ini-enjoy nila. Okay, pag namimili kayo, tinatablang kayo ng karisma nila. Naglalaro lang yan. Nung panahon ni Pinoy, ano mong ginawa nila? Sabi niya kay Romualdez, you are a Romualdez and the president is an Aquino. O ngayong mga BBM naman, di syempre, kinamkam naman nila lahat. Wala kang pipiliin dyan at lahat sila walang pakialam sa atin. Habang naniniwala kayo sa kanila, hindi tayo makakatakas dito. Okay mga kapatid, maraming salamat. Ulang Viorista. Okay. So, katulad ng pahayag ni Bro, no, Vexe, no, ang pananampalatayang bahay ay neutral pagdating sa politics, no. Wala kaming kinikilingan diyan, no. Wala kayong marinig na kami maka-BBM or actually, ang tingin namin pagdating sa politics, lahat talaga 'yan ay may mga hindi tamang ginagawa. Kumbaga, hindi naman namin tinuturo, no, na masasama sila, wala naman kami. Pero malinaw na ang aral sa Baha'i Faith ay iwas talaga kami. Bawal nga kaming kampanya, tumakbo at pumanid kung kanino man. Bawal talaga. Bakit? Kasi ang politics itself, no, hindi ko sinasabing sila, no, yung politics itself ay nandyan lahat ang kalokohan. So, ang hirap na sabihin natin, itong isa magandang ginagawa, yung isa hindi. Kasi pare-pareho. Kaya nga ang Baha'i Faith may sariling aral na yan ang gagamitin for the future. Kaya hindi kami makakapagsabi na sana ito na lang ang Pangulo natin or ito sana ang gagawin natin. Hindi. Dahil ang mga Baha'i ay gumagawa ng unti-unting pagbabago para sa lipunan. May sarili talagang ginagawa ang Baha'i Faith na siyang magiging huwaran sa pagdating ng panahon. Hindi para sausawan lang sa mga usapin at papanig kung kanino dahil wala nga talaga sa kanila ang solusyon. No? Kahit sino pa paupuin natin yan talaga sa totoo lang. Tandaan natin ito, kahit sino pang paupuin natin, yun at yun pa rin ang problema. Hindi masusolusyonan hanggat ang isang matibay na espiritual ang mangingibabaw sa isang lipunan. Yan ang aral kasi sa Baha'i Faith. Spiritual solution for the problem, even our economics. Yan ang sinasabi niyan. So, hindi talaga po pwede. Kahit sino ba paupuin natin, kahit pumili na kayo. Kung titingnan nga natin, parang dadalawang tao lang, dadalawang grupo lang yung naglalaban eh. Nagpapalit-palitan lang sila. No? At kahit totoo, tingnan natin sila. Sila yung nag-aaway, pero sinong kawawa? No? Sila yung parang nagbabangayan. No? Pero sinong kawawa? Tayo. Hindi sila. Actually, mayayaman ng mga yan. O ngayon, sabihin natin, magandang ginagawa ng isa sa isa. Bakit ang yaman-yaman pa rin nila? Bakit naghihirap pa rin tayo? O papalitan natin doon sa isa.
The same problem. Mayaman pa rin sila, kawawa pa rin tayo. Sino yung nandun sa kalsada para magpakahirap? Taong bayan. Saan sila? Itong mga nagsasabing kunyari na mga leader, nandun sa mga palasyo nila. No, pare-parehos talaga sila. Na ang mga anak nila, ang mga pamilya nila, wala. Nandun sa mga magagandang buhay. Pero tayo pa rin magdalaw kahit sino pa paupuin natin dyan sa mga pwesto na yan. Idadalawa lang naman. Naglalaban dyan. No? Panig-panig lang. Oh, kumbaga lilipat-lipat lang naman itong mga politiko kung saan yung nangingibabaw na naghahari, doon sila. Kasi yung ano biyaya. So, ang ginagawa nila kung tutuusin, tayong mga tao, pinag-aaway-away nila. Sa ang isa sa dapat gumising talaga dito ay yung mga tao, yung sambayanan na pinaglalaruan nyo kami. Bahala kayo diyan, di ba? Kasi tayo nakikisaw-saw tayo kaya tuwang-tuwa sila. The moment na mayroong pumapanig sa bawat politiko na ito, hindi matatapos yan at gagamitin nila tayo at paglalaruan nila. Di ba? Pag eleksyon, sinong nilalapitan? Mga taong bayan. Pag nakaupo na sila, wala na silang kilalang taong bayan. Mga kilalang tao na rin ang kaharap nila at kausap at kahalubilo. Tayo na dating nilapitan, wala na, ignore. So, yan ang katotohanan kasi yan. So, tayo ang magpapabago, hindi sila. Tayong mga tao. Thank you. Hello, what's up? I agree with what the previous speaker said. Si Nihil, magandang kanyang mga arguments and points na dapat hindi tayo sumasamba sa iisang politiko. Hindi, ang buhay ay hindi labanan ng DDS or BBM. Wag tayong magpaano kasi diyan nga kayo nabudol eh. Sa unit team na yan, nagpabudol kayo. Yung isa nga kanina, yung speaker before, sinabi niya na nabudol daw siya na akala niya ay pagpapatuloy ni BBM yung nasimulan ni DDS. So, pinaglaruan ka, 'di ba? Sino ba nang budol sa iyo? Pinagsabihan ka na ni Duterte, 'di ba, na wag iboto si Marcos, pero binoto mo pa rin. Kasi nga dahil kay Sara. O eto, pakinggan natin 'to ah. Etong ano ba 'to? Konsapong ba 'tong etong previous na sinabi ni ano before. Eto. 'Di ba kasi ang Teka. Nandito yan sa ating ano. Lagi kasi pinagtatanggol ng mga DDS na si Duterte, hindi naman minura yung Diyos nyo. Ibang Diyos yung minumura nila. Pero ano ba yung ano? Paano ka maka-retreat na yun? Diyos mo, pinako sa krus. Wala ng bilib. Paano ka maka-retreat na yun? Diyos mo, pinako sa krus. Oh, yung pinako sa krus na Diyos. Sino ba yung ano tinutukoy niya? Mga Kristiyano kayo. You believe in Christ. Pinako sa krus. Sino ba yung pinako sa krus? Ano? Sino pang pwede niyong sabihin na ano? Sasabihin nyo, hindi Diyos yan. Hindi naman yan yung Diyos ko. Diyos yan ng mga ano. 'Di ba? Bakit tayo nagpapakabayas kapag may sinabi si Duterte na ano, pero kapag ganito, kunyari, normal na tao yung nagsabi nito na yung Diyos mo, pinako sa krus, o ano, hindi naman ano. 'Di ba? Wag kayong matakot kay Satanas. Kasi pagdating ninyong pakitaan ko kayo ng Wag daw kayo matakot kay Satanas. Di sa kanya na mismo nanggagaling eh. Ang dami kong resibo dito, mga DDS. Wag tayo masyadong maging ano. kaibigan natin na si Kasi kayo, pinip... Diyan sa right side. Pagtatanggol nyo pa kasi na ano bang religion ni Duterte? Ha? 'Di ba?
Bakit nyo ba kasi nagpapaka-ano kayo, tapos sasabihin nyo, naniniwala kayo sa Biblia, sa Ten Commandments, na thou shalt not kill. Pero kapag nilagay na kapag sa kanya, okay lang na pumatay. Okay lang kasi okay lang yung addict naman yung mga na pinapatay may mga inosente rin naman, 'di ba? Bakit nagiging ano tayo selective? Bakit tayo nagiging na kapag sure ba tayo na lahat ng pinatay ni Duterte mga addict? Ha? Bakit tayo nagiging selective na mga tao? Bakit Diyos ba tayo? Kahit sino pang tao 'yan, kapag nilagay mo ang na sabihin mo na pag I urge him na manlaban para mapatay na, mali pa rin 'yun. Bakit? Yung nyo na mentality na wag na yung sa thou shall not kill tapos ganyan. Nagiging hipokrito kang Kristiyano kung ganyan. 'Di ba? Masyado kang nagiging bias sa isang tao. Kumbaga ginagawa mong Diyos si Duterte. Nilalagay mo sa kamay niya ang buhay ng isang tao. 'Di ba? Kaya ikaw, kung Kristiyano ka tapos ganyan ka mag-isip, hindi si Diyos, si Lord ang inaano mo, kundi si Duterte. Kita mo, pinagdadasal nyo pa nga ngayon, pinagbibigil-vigil nyo pa. Sa tingin nyo, makikinig pa ang Diyos sa panawagan nyo? Wag kasi tayong maging mapagpanggap na mga Kristiyano. Dahil babalik at babalik sa inyo yan. Si Duterte na nagsabi, huwag kayong matakot daw kay Satanas. Kaya, kung ako sa mga iba dito na nagpapakapanggap na mga Kristiyano, sumama na lang kayo kay Satanas according kay Duterte. Kay Duterte mismo nang galing yan Kaya good luck na lang sa inyo. Kasi kayo rin ang masusunog sa eternal fire. Good luck.